Magandang gabi mga kapatid. Long time no see. And I hope we can have quality conversations this night. Supposed to be kagabi ko nais magkaroon ng Payong Kuya Live, no? Because I had my last live, okay ko, 3 months ago. So I was so preoccupied sa ibang bagay at I think it's high time na masimulan uli yung ating routine na Payong Kuya Live starting this March. So the first quarter, well, January and February would be so busy for me. Pero ngayon, maasahan ninyo, every month, meron tayong Payong Kuya Live. And of course, yung ating Real Talks, no? Real Talks na about certain topics. So kung meron po kayong mga rekomendasyon na nais ninyong i-discuss, mga burning issues na makakatulong sa inyo to reflect on those issues, paki-PM po sa akin o kaya paki-type po dito, no? At maaring tutukan natin sa ating Real Talks topics. Okay? So magandang umaga. Ate Lea, umaga, gabi pala. Imagine mo. Magandang umaga sa mga abroad. And then, Ate Ansley, magandang gabi. Ian, it's been 3 months na. Okay, totoo yan. So, welcome back to me. Okay, mamaya sagutin natin ito, Kuya Genesis, no? About your first question. Pero meron pang mga pending questions ako na kailangan ko sagutin. Pinili ko na lang kasi marami sila. So I have 3 and then you can have your questions posted, no? Okay, bago ako magsimula, siguro konting balita lang muna. Tungkol sa mga naging kaganapan sa aking buhay. Yan. Bago tayo magsimula, I invite you. Well, itong aking YouTube channel ay aking tapunan ng mga videos na. Kung meron kayong interest, lahat ng aking mga teaching videos naririyan. Usually yung aking mga preaching engagements, saka teaching engagements sa ibang mga churches, ina-upload ko dyan. So, Ronald Balmisa. And then, I will have another batch of Labstrack book bundles na kung kayo interesado. Alam niyo ba ako nagbebenta ng Labstrack book bundle? Kasi usually, hindi na ko kumpleto ng marami. So, I'm making it easier for some na makompleto yung corpus, no? The Labstrack book series ay composed of 8 books, pero I usually have 1 book for free. So that would be for 1,000. And then, shipping fee ay sino-shoulder ng buyer. At ako na po ang magpapadala. Okay? So usually, I use Go Express as my courier. So kung interesado po kayo, 1,000 pesos, I have at least siguro mga 8 Labstrack book bundles. So paki-PM lang po ako. Okay? And then, I would have my seminar. Again, this would be batch 2. Pero this would not be, I would say, no, mura para sa marami kasi hindi talaga ito para sa lahat. I invite mga youth leaders, mga church leaders para sa counseling seminar series na ito na gagawin ko all Saturdays of April. This would be exclusive Zoom seminar ng lahat ng mga topics na ito. How to deal, pag sabing counseling, how to deal with people suffering from the following conditions. Mga mental health illnesses, no? Depression, trauma, anxiety disorder, and addiction. And good news, palagay ko ilan sa inyo ay tatanong na kung ano na nangyari doon sa pinapangakong libro. Well, good news, ito po'y lalabas na. Siguro makikita niyo pong launching sa September sa Manila International Book Fair. At under editing na po siya. Ang pamagat niya po ay The Struggle is Real, no? Pag-asa para sa mental health survivors. So lahat po ng mga nangangailangan nito, I hope you can purchase a copy pag lumabas po siya. Pag lumabas po yung cover ng book, kayo po una makakaalam. Kindly follow this page, okay? At lahat po ng aking mga updates about that book ay malalaman nyo through this page. So ito po ay Mental Health Counseling Seminar Series at lahat po ito ay maganda tutukan, no? Kung hindi man kayo magiging expert, kumbaga this would be an awareness building seminar at the same time, mga easy steps kung paano nyo i-deal yung mga taong dumadaan sa ganitong mga pagsubok. Okay? Ang seminar fee ay 1,700. Kaya sabi ko sa inyo, hindi ito, this is a professional counseling seminar. So, maaring mahal para sa iba, pero
this is how I would value the following seminars po. Okay? So, kindly PM yung page ng aming church, local church FB page, yung Generation 316 Ministries. So, kung hindi po kayo makakadalo dyan, pwede ko kayong dumalo sa next naming sa Labstrack Movement, yung ating Pinoy Youth Ministry Leadership Conference. Okay? At ito po'y gagawin lahat ng Tuesdays ng June at 2 Tuesday ng July. That would be 7:30 to 10 p.m. Alam nyo, ba't nyo kailangang madaluhan ito? Well, we started this in the time of pandemic, 2020, if I'm not mistaken. So this is our 4th year na. And we usually do it online kasi kailangan ng training hindi lang ng mga taga Metro Manila at minsan mga busy yung mga tao kaya we do it 7:30 onwards. Bakit? May mga topics sa youth ministry na kailangan ma-discuss at magkaroon ng equipping ng marami. So this is our way of helping youth ministers in the country deal with the basic issues and burning issues of their ministries. So ano pong asahan nyo dito? Well, mayroon pong bayaran, no? I think March 1 to 15, 600. Pataas yan kasi ang tunay pong cost niyan is 800 pesos. We would just give reward sa mga magre-register ng maaga. So pakibisita po yung Labstrack Movement Facebook page. At ang ating po mga topic, yan, si Pastor Ray Lemuel Crisaldo. At yan po ay magtatalakay ng Youth Ministry and Creative Arts. Sa lahat ng hindi po nakakaalam, si Pastor Ray po ang Theological Department Head ng World Evangelical Alliance. Okay? Kung hindi niyo po alam yung World Evangelical Alliance, ayun po yung samahan na lahat ng evangelical association sa buong mundo. So mataas ang grasp ni Pastor Ray about creative arts. Nag-uusap na kami last time. They would have a seminar, conference, I think in Thailand, if I'm not mistaken. They would invite the person behind the Bible Project. If you know the Bible Project, sila po yung gumagawa ng mga animation about Bible stories and books of the Bible. So, subok ko to si Pastor Ray. I hope you can come. And then si Teacher Don King Evangelista. Siya po ang tagapanguna ng Crescendo Ministries. At hindi nyo po alam, siya rin po ay isang guro na multi-awarded, magaling pong science teacher ito, kaya ang kanyang ituturo po ay how to teach young people, kasi marami sa atin hirap magturo sa mga kabataan kasi we don't know yung kanilang kondisyon. So si Teacher Don King ang magtuturo about teaching youth, okay? And then ang aking botihing professor, isa sa pinakamagaling na professor ng Alliance Graduate School, si Professor Ames Del Mendo. So siya po ang head ng Spiritual Formation course sa Alliance Graduate School. Ang kanya na pong tatalakayin ay paano ma-develop ang spiritual formation ng maraming kabataan sa loob ng church. So, honestly, itong mga nakikita nyo mga picture dito, I hope you would not miss all of this. Sa halagang 800 pesos, just in case na kayo mahuli ng napaka-ano po niyan, napakababa po niyan para mag-gather itong mga speakers na ito. Kaya I suggest mag-register na po kayo na on or before March 15 para may 200 pesos kayo na discount. So kindly share this at pakibisita po yung ating Labstrack Movement page. At si Professor Del Mendo ang magtatalakay ano bang kahalagahan na palalimin yung spiritualidad ng mga kabataan pagdating sa pananampalataya. At for those of you na hindi kilala si Kuya Nelson D., isa po siya sa aking co-author sa OMF Literature. You can read his books. Isa sa mga gumabay sa akin ay isang libro niya about hurts and pain. At isa sa batikang public speaker kasi siya po yung isang, I think, naging coordinator ng Toastmasters International. So what would we learn sa kanyang talk? Public speaking po. Ano po yung rudiments, basics ng public speaking. And I hope you can come kasi marami sa atin, maaari na matagal na nagsasalita sa pulpito pero meron pa rin tayo mga kahinaan sa public speaking. At yung mga tried and tested principles pagdating sa bagay na yan. Okay, so si Kuya Nelson D., isa sa mga best-selling author ng OMF Literature. At isa sa mga naging seminar facilitator ng Labstrack Movement na nasa Amerika ngayon. Imagine, natap ko pa to si Professor Bethel, dati bumanglag, ngayon Bethel Webb na po ang kanyang apelyido, kakasal lang po 2 years ago.
Isa po siyang clinical psychologist, no? Pero isa po siyang Christian clinical psychologist. At ang kanyang tatalakayin ay lahat po makaka-relate, lalo na pagdating sa mga word na church hurts. Pero this time, ang kanyang tatalakayin, hindi po yung church hurts na mga membro. Ang tatalakayin niya, paano maghilom ang mga nasaktang kaluluwa, espiritu, isipan at puso ng mga church leaders. Okay? So, kaya tawag po dyan, dealing with the hurts ng church leadership. So, siguro tayo naman. Kasi madalas ang pinag-uusapan, di ba, yung mga hurts ng mga membro. This time, how to deal with your hurts as church leader. Okay? So, mangyayari po yan the first Tuesday ng July. At ang pinakahuli to cap off yung ating conference, isa sa tinitingala akong pastor. Galing lang po kami sa kanilang church last time sa Royal Ambassadors International Ministries, si Pastor Reggie Santiago. So ba't kailangan pong ito ang topic niya? Leadership Resilience. Sa lahat ng hindi nakakaalam, matagal na pong pastor si Pastor Reggie at isa ako sa mga bunga ng kanyang ministeryo. Kasi naging bahagi ako ng youth ministry no, kaya nagsisimula at isa sa pinakikinggan kong pastor. No? Sabi ko, Pastor Reggie, during the backmasking days pa. No? Kasi siya yung isa sa mga tumutok doon sa issue na yon. Pero ngayon po, isa po siyang, sabi ko, pastor of pastors. Kailangan po marinig nyo siya para matutunan kung paano tumagal sa ministeryo. Bakit kailangan tayo magpatuloy, how to persevere, and how to develop grit, no, and resilience sa ministeryo. So mga kapatid, yung mga topics na yan ay makakatulong sa inyo sa halagang 800 pesos sa loob ng 6 na linggo. Hindi nyo po makukuha yung mga speaker na yan sa isang event. Of course, kasi hindi nila maimbita ako na makapag-imbita, sabi nila. Pero ang punto, hindi po yan. Yung mga topics po, napakahalaga po niyan sa inyong ministeryo. I hope you can come and register. Kindly PM po ang Lovestruck Movement Facebook page for payment details. Okay? Ano pa ba mga announcement natin? Well, isa po sa mga kaabalahan ko in the past few months ay isa ito, no? Would like to thank yung Philippine Assemblies of God, kanilang katatapos na Youth Leadership Summit, no? So yun po yung nangyari sa Woodland sa Nagkaroon, Laguna. Kasama ko diyan yung aking mga co-counselors and ministers sa Shalom Counseling Services. Okay, ito po yung ilang mga events. So tapos na po yung ating Kainta event, yung ating Bulacan. Then I had my seminar po diyan sa may bagong silang Caloocan, no? At gusto ko rin sigurong ipaalam sa inyo na we have this, kindly like po yung Shalom Counseling Service Facebook page para matulungan kayo if you have counseling needs. Okay? So, yan po ang ilan sa mga kaganapan sa aking buhay, and kindly wait if I would announce yung aking libro kung kailan lalabas, kasi yung manuscript po ini-edit na ngayon. And then paglabas po ng cover, baka magkaroon po ako ng call for tawag doon, pre-release, no? So kayo po ang unang magkakaroon ng libro at signed by me, at I hope makatulong po sa marami sa inyo. Okay? So konting bati po. Yan, magandang gabi, Ate Eunice. Meron tayo nakikinig from Bangladesh. Tama ba? Ashish Baroy. Can you understand the Tagalog? Okay. Anyway, so we have the following, diretso na po tayo. The following questions. Well, ito po yung nasa inbox ko lang, no, na hindi ko nasagot sa mga panahon. Pero ito na po ang aking i-address muna sa ngayon. At habang ako po'y sumasagot, kayo po'y mag-type na ng inyong mga tanong para dire-diretso po tayo. Kasi kapag po mga 2 minutes, 3 minutes, wala po nagtanong, i-close ko na po yung live. No? Kasi baka masayang yung data ng iba. Okay? So if words can hurt a person like cancer in the bones, sabi, no? Bakit parang mas patimbang ang hindi sinasalita, pero may nakikita kang parang ang sakit-sakit? Ang lalim ng kanyang tanong, no? Well, there's this principle in communication. You cannot not communicate. So ulitin ko po yun. You cannot not communicate. Kahit hindi po tayo nagsasalita, kahit po pinapakita lang natin, we're still communicating something. Kaya ang punto, kahit po kayo ay hindi nagsasabi ng words, no, verbally, you're communicating something to a person.
So ang tanong niya, if words can hurt a person, bakit mas matimbang ang hindi sinasalita? Perhaps may mga pagkakataon that we're expecting something from the person. At torture sa atin ang silence. Honestly, makikita nyo to usually sa mga sitwasyon na mga iniiwan, yung gino-ghosting, di ba? Hindi lang sila gino-ghosting, tino-torture din sila. Kasi nagtatanong sila sa kanilang isipan, ano nangyari? No? Anong mali sa akin? Maraming bucket list, di ba? Bakit niya ako iniwan? Bakit niya ako hindi na kinausap? So, usually, yung mga unresolved questions sa utak natin, ang isa sa dahilan bakit hindi tayo makamove forward, no? To rebuild our lives from that failed relationship. So, in a nutshell, ayun ang aking gustong sabihin dito. Pero isa rin ang gusto kong marekomenda. Kung sakaling wala kayong mahahanap na sagot sa inyong mga katanungan, iwan nyo na sa Panginoon. Because you cannot force people and you cannot force somebody o isang nang iwan sa'yo, for instance, na sagutin ang iyong mga tanong. Usually, kung ano yung silence, yun na yung sagot. At ikaw na ang magkapit ng meaning for it. At hindi ka dapat sisihin kung anong kinapit mong meaning for it kasi especially if you ask for explanations. If you ask for, sabi nga ni Piolo Pascual, di ba? I deserve an explanation. Kung nasabi mo yan sa kanya at wala ka natanggap na sagot, well, it's not for that person to explain pa. So you have to move on. Life is short. Di ka dapat maghihintay sa mga tao na hindi ginagalang ang iyong request para paliwanagan. Okay? Kasi maraming mga tao hinihintay pa, no? Tulad ng iba, pagdating sa pagpapatawad, sinasabi nila, magpapatawad ako kapag we call it mga unenforceable rules sa forgiveness. Mga kapatid, huwag niyong ilalagay ang inyong sarili na kayo'y tutungtong o magkakaroon kayo ng kondisyon na hindi niyo kontrolado yung mga bagay-bagay. Bakit? Ma-stuck kayo sa buhay. So, it's your decision to move forward. No? Kung meron ng mga problema at dahilan na hindi niya maipaliwanag sa inyo, iwan nyo na sa kanila yun. But you have to move forward. Okay? Pero of course, you have to process your pain. So, pahilumin muna yung mga sugat. No? Bago ka mag-jump, perhaps, sa panibagong relasyon at panibagong yugto na yung buhay. You have to process it para makapag-reflect, makapag-analyze, kasi somewhere along the way, may mga bagay kang na-miss out. May mga bagay ka na hindi nakita, may mga bagay ka na dapat pag-aralan kasi baka maulit sa susunod na yugto ng iyong relasyon at ng iyong buhay. Okay? So, I hope malinaw yung aking naging tugon sa bagay na yan. Meron pa dito, number 2. Tama po ba itong decision ko na i-forgive yung ex ko na nasaktan po ako physically? Pero he apologizes to me and promised na he will get help via therapy para ma-manage niya ang kanyang mga anger issue. Of course, ang tanong ito ay babae. Usually, ang mga may anger issue really needs counseling. Pero ang usapin dito, di ba, sabi niya, tama po bang i-forgive yung ex na nasaktan siya physically? Well, hindi niya nasabi dito anong magnitude ng kanyang physical abuse. Nonetheless, if you're a Christian, forgiveness should be always automatic. Okay? Ibang usapin yung reconciliation, ha? Yung forgiveness, handa ka magpatawad. Hindi ka gaganti. You will not get even. You're always seeing the other person as worthy of God's grace, katulad ng binigay na grasya sa iyo ng Panginoon. Okay, ate, kung nakikinig ka man, ito ang aking tugon. Hindi ko usually sinasagot kasi ganitong mga tanong via PM kasi mahaba-habang paliwanag, no? Okay, ito na yung paliwanag ko. Una, totoong may issue ang iyong partner kasi nananakit na siya. Remember this, mga kapatid. Ang anger is a secondary emotion. Okay? Pag sabing secondary emotion, hindi siya talaga yung nararamdaman sa kaloob-looban, nagiging response mechanism lang para paglabanan yung anxiety and stress sa loob. Kaya mapapansin nyo, yung mga pagod, yung mga malulungkot, usually nagiging galit, di ba? Kasi bakit? Mahina yung kanilang panlaban sa tensyon ng buhay. Yung kanilang mga intra-psychological issues, hirap nilang i-resist, no? Kaya it's really important na you do not see your partner's anger as the real problem, no? It's just the tip of the iceberg. Kaya tamang sinabi mo na dapat siya ay
magpa-therapy o magpa-counseling. So, you have to understand that, mga nakikinig, kapag kayo nagagalit, kindly analyze ano dahilan. And usually, second principle, ang galit nagsisimula sa desire to control. No? When you say desire to control, ba't ka nagagalit? Kasi hindi mo makontrol yung mga sitwasyon. At pag hindi mo makontrol ang sitwasyon, merong frustration. Honestly, frustration is the mini-me, the building blocks of anger. At na-frustrate ka, hindi mo malaman kung ano na mangyayari sa iyong future o anong mangyayari sa iyong plano, tsaka ngayon magkakaroon ng mga outbursts or anger. So, tingnan natin itong anger as as something na mare-resolve kung maaayos natin yung mga deeper roots of the emotions. Okay? So, balik tayo dun sa tanong mo, ate. Tama ba yung decision na forgive? For sure. Okay? Pero ito kailangan mo maintindihan. The best form of apology is not saying sorry, but a changed lifestyle and a changed behavior. Ulitin ko yon. Madali kasi magsabi ng sorry. But saying sorry is not the real essence of apology. Okay? Ang tunay na apology ay talaga nakikita mo nagsisikap siya at kahit bumabaksak-paksak, no? Kasi nagre-relapse, pero nakikita mo yung progress niyan, talagang gusto niya magbago. Okay? We're all broken people at marami sa atin hindi marunong mag-deal sa ating mga emosyon. Kaya tinuturuan tayo, 'di ba, sa buhay minsan how to regulate your emotions, how to increase your emotional quotient. Kaya importante na talagang dumaan siya sa therapy. Ang tanong, ito, makikipagbalikan ka pa ba? Well, it's your decision. Bakit? Kasi ikaw nakakaalam, as I said, ng magnitude ng physical abuse tendencies niya. Siguro kung kailangan ng ihiwalay mo na siya, lalo na kung ang taas, kung hindi na normal yung anger issue niya, yung sabi ito, unhinged na, yung parang kukuha na ng baril para barilin ka, ay iba na yun. Pero kung nakokontrol pa niya, more or less, so kailangan mo lang tingnan yung magnitude o yung level or intensity ng anger niya, and you can manage it very well by having accountability partners, by talking about the issue, so on and so forth. Pero wag ka sana matrauma na kahit kayo nasaktan na physically, ay wala na siyang pag-asa. Okay? So, ang punto ito, as you navigate yung inyong relasyon, kailangan dumadaan siya sa counseling. At nakikita mo rin naman kung siya ay nagbabago at kung siya ay nag-i-improve. Kasi ito rin, sa lahat ng singles dito, kaway-kaway, pakitaasan kami ng mga singles. Marami sa mga singles, usually, nagpapakasal kasi hindi pa kilala ng husto yung kanilang partner dahil lang na in love ng husto emotionally. At itong dahilan kung bakit may mga naghihiwalay bigla-bigla kasi ang bibilis ng relasyon. Kaya importante, bago nyo jowain ng isang tao, kailangan kilala nyo more or less yung kanilang pamilya, history nila, nakita mo na siya outside the context of a romantic relationship. So, importante ito. Bakit? Yung natural na mga galawan ay mga bagay na hindi mo mapepeke, no? Kasi minsan pananiligaw na, madaling pekein yan, no? Papapogi, papaganda, always the best foot forward. Pero you have to understand, lalo ito, meron si ate na naging karelasyon na ganito. At least lumabas na siya, no? Grasya na rin ng Diyos sa relasyon ninyo kasi kung kayo mag-asawa na at ito'y lumabas, ay baka mas mahirapan ka ma-handle ito. Okay, so ang payo ko, in a nutshell, overall, you can continue the relationship, but of course, love yourself, protect yourself, pero tuloy-tuloy ang kanyang counseling. Kasi that's part and that's one step towards his healing, as a person. Okay? Yung mga bago ba tayo mga ang dami na mga tanong. Sige, mamaya, daanan natin yan. Itong isang tanong na ito, ilang beses ako tinanong nito sa napag-usapan rin namin sa mga staff. May nag-brought up nito sa mga staff. Sabi niya, Pastor, ano pong masasabi niyo sa Christian clubbing? Alam niyo ba itong Christian clubbing? Kasi may kumalat sa TikTok tsaka sa Facebook na mga reels na yung mga Christian sa Amerika, nag-gather sila pero parang club type, yung parang disco, no?
Ang totoo niyan, I really don't know the essence and the content or the form ng tinatawag nilang disco mode na ano no na Christian event na ito. Masusukat ko siya more or less on the purpose. Kasi may mga bagay minsan na hindi tayo exposed na sinasabi natin na mali. Pero iba kasing kultura sa Amerika eh. Usually, mahilig sila sa sayawan, mahilig sila sa ganon. Pero sa forma, dun yung mga tetes. No? Una-una, does this defy Christian virtues and biblical values? Sa club, may inuman. Meron din bang ano dito? Mga walwalan o laklakan ng alcohol? So, questionable na yon. Sa mga club, normal na club, merong mga, alam nyo na, mga sensual na mga sayawan, tsaka sensual acts, no? Mga one-night stand. Nangyayari din ba to sa Christian so-called clubbing? So yan, tatanungin nyo yan. At ito pa, how about the music? Kasi may mga music mga kapatid na parang hindi ka mapapa-worship eh. Mapapawaw ka. So kung ang kanilang purpose ay magsayaw-sayaw, okay? Nagagamitan lang ng music na Christian, so-called Christian. Baka ano lang siya, parang get together perhaps, no? Pero kung ang purpose niya ay mag-worship sa Panginoon, hindi siya dapat tawaging clubbing. Christian worship event na lang siguro. Nonetheless, I don't have any data pa no, as of now kung ano itong mga elements ng Christian clubbing sa Amerika. If you have comments about this, so kindly comment down below yung sa ating comment section. Kasi sa pagdaan ng panahon, ang daming nauuso. Pero you have to understand, yung ating Christianity should be biblical, not cultural. Ulitin ko yon. We should have Christianity that is biblical, not cultural. Pag sabing cultural kasi, nagbabago ang kultura, maraming mga fad, maraming mga trends, hindi tayo sasabay doon. Kasi meron tayong moral standards na absolute at fixed, and that is the biblical standard. Ang problema sa iba, dahil gusto nilang, ang dahilan nila maaari, we would like to engage the world. Pero in the process, as they engage the world, they would become like the world. Sabi nga ni John, no? The world hears them, the world listens to them, the world acts like them. So, ang nangyayari, wala na ngayon distinction kung anong Christian o anong secular na sinful. So, paano yung ma-engage kayo kung pare-pareho na kayo? So, hindi mo na sila marirebuke na magbago-bago kayo kasi katulad din ikaw ng ginagawa nila. So, ito yung mga risks nito. No? I hope you understand. When you do clubbing, define nyo muna ano ba yung clubbing. Kasi yung notion natin ng clubbing, diskuhan, di ba? So, mga suot pa pala dyan. Mga very revealing. So, mga ganon. So, if you have comments about this, well, I would like to know them. Okay? Diretso tayo kasi marami tayong tanong eh. Okay, diretso na tayo dun sa tanong ni Kuya Genesis. I have multiple ministries po inside and outside the church. Paano po ba hindi ma-burnout sa ministry? Good thing, in my next book, may isa akong chapter on burnout. Importante na as youth ministers and also kung ikaw man ay church leader, you must know how to follow the principle of Sabbath. Alam nyo, isa sa mga neglected na commandment sa Biblia, no, yung Sabbath. Importante ito. Yung yung burnout, hindi biglaan yan eh. Sa una, lumalaban ka pa kasi kumikilos ka pa. Tapos darating ka sa punto, mapapansin mo ang energy level mo, ang spiritual energy level mo, unti-unti na nag-deplete. And one thing you have to understand, Kuya Genesis, ang spiritual burnout, sumasabay sa ibang aspeto ng iyong pagkatao. Usually physical. Doon nagsisimula yan. Pag pagod ka physically, apektado yung emosyon mo, apektado yung spirito mo. Ganun din, pag apektado ang ministry, ang spirito mo, apektado yung katawan. Just to give you an idea, di ba, si Elijah, after niya makipaglaban sa mga propeta ni Baal, honestly, kung papansin nyo, yung timeline doon, ang dami niyang ginawa. At talagang emotionally exhausted siya. At nung siya napagod, yun na. Nakaisip na siya mag-suicide, hanggang sa dumating sa punto, anong naging solusyon para siya maayos? No? Ang Panginoon, nagpadala lang ng mga pagkain sa kanya, tapos pinatulog siya. Alam nyo, do not underestimate the power of sleep.
Ang problema sa maraming youth ministers and also church leaders, no? Nasobrahan tayo sa gawa. Parang sinabi ni paring Peter Scazzero, no, sa kanyang emotionally healthy discipleship. We always want to work for the Lord than to be with the Lord. Yung doing for Him than being with Him. We are human beings. Sabi nga, we're not human doings. So, bantayan natin ang sarili natin na yung ating identity nakatungtong sa dami ng ating ginagawa, sa ating mga achievements, sa mga affirmation na ating mga natatanggap. Kasi nagiging cycle siya, no? Para tayo gawa ng gawa kasi doon tayo nakakuha ng affirmation. No? Kapag sinasabi, ang galing-galing mo naman. So, tataasan mo pa performance mo after receiving that praise. So, usually, nagagaling din yan sa mga emotional needs. Kaya, importante ito. Simple lang. May isang araw ka, at least, na wala kang gagawin. Pag sinabing rest, rest. Paano ba tayo mag-rest? Parang tawag namin yan, tamad day, no? Tamad day. Pag sabi tamad day, higa ka lang. No? Hindi rest yung meron kang ginagawa. Gumagawa ka ng gawaing bahay, ano pa, naglalaba. Hindi ka nagre-rest no, nagwo-work ka nun. Kasi ang katawan kailangan ipahinga. Kaya papansin niyo to, ang makina na laging ginagamit 24 hours 7, susuko rin yan eventually. Kaya kailangan ng pahinga. So, ang pinaka-basic recommendation ko, Kuya Genesis, isang araw, wala kang gagawin, tamad day lang. And never ever think that if you're lying down, couch potato ka lang, hindi nalulugod si Lord sa'yo. We are created for God's pleasure. At ayaw ng Panginoon na tayo ay masisira. Kasi ang kaaway, ang kanyang purpose, di ba? John chapter 10:10. A. The thief come to steal, kill, and destroy. So, how we do things, especially sa ministry, kahit hindi trabaho, kapag sinisira natin ang katawan natin, we're fulfilling the enemy's plan sa ating buhay. So, bantayan nyo rin, constant check-up, magpa-medical exam kayo. Pag may nararamdaman kayo, listen to your body. Okay, usually pag stress kayo, may mga areas ng katawan nyo masakit. Ulo, batok, balikat, naninigas. Kaya hindi masama, no? Kayo minsan pa-massage, ano pa, spa. When I say rest, rest. And pinakamaganda pa ito, when you rest, rest in God's presence. Watch Christian movies, listen to Christian podcasts, at least rest kayo. Okay? Ang pag-prevent sa burnout ay hindi biglaan. It should be a habit. Okay? Kasi pag hindi nyo natutunan na mag-rest regularly, diretso sa burnout yan. More on that, sa chapter ng aking libro na lalabas. I have a chapter on that. At mataas ang discussion ko on Sabbath doon. So, kindly check that kapag lumabas siya. Okay. So, may tanong pa ba kayo, mga kapatid? Ansley, what is the effective way of winning the youth for Christ? Alam nyo, may mga paraan ng pag-evangelize na kailangang mabago kasi nagbabago ang bawat henerasyon. Okay? Yung sinabi ni Lord, you have to pour out a new wine into the new wineskin. Kasi pag hindi compatible, luma yung wineskin, representing perhaps yung receptor at hindi fit doon sa ibubuho, sasabog yung wineskin. So, masasayang din yung wine. So, ano sinasabi dito? Yung methods nagbabago, pero ang mensahe hindi. The message remains, the methods should be changing and flexible over time. I remember those times, ito just to give you an idea kung gaano na ako kabata sa ministry. Naabutan ko pa yung times ng mga crusade. Ginagawa pa rin yan. Yung bawat kanto, talaga nagsiset up ng mga tent and then may mga trompa, then preach. Well, those were the days, 1980s. Batang 80s ako eh. Effective siya. Kasi during that time, yun ang paraan para talaga maabot mo maraming tao. Pero ngayon, ano nang paraan para maabot maraming tao? Social media. Kaya as Christians, I really want you to engage people through social media. Okay? Huwag niyong kalilimutan tong field of evangelism na ito. Bakit? Kunyari, ganito. Nag-record ako ngayon. Ngayon, nanonood kayo 29. Nasa screen ko. Di ako naniniwala, 29 lang na makakarinig nito. Kasi pag ito nasa page ko, anytime pwedeng i-review ito ng mga tao. They can watch this. Nakikita ko yan eh. Doon sa aking statistics, sa insights ng aking Facebook. There was a time, ito, hindi na there was a time. Ito na lang, recent na lang.
may in-upload akong reels. Pakibisita yung aking Facebook page. Yung private, hindi ito. Dalawa kasi yung Facebook page ko eh. Yung isang private at isa itong page talaga. Meron akong in-upload about yung sa may kantang Wet, no? Alam nyo, in 3 days time, ang views niya 10,000. 3 days at 10,000 views siya. Bakit? Kasi ang pinaka-content nun, nagsasayaw ang maraming kabataan at mga tao na mga kanta ng lyric sabit, no? You know the song Wet, no? Yung Make Me Water. Sorry pala, Wet. Water pala, sorry. Make Me Wet. Parang ayun yung pinakahuling linya niya. It talks about sexual invitation. Pero sinasayaw ng mga tao, di nila alam kung ano yung lyrics. Perhaps alam nila, pero sinasayaw pa rin nila. So ano sinasabi ko? Hindi ko pwedeng pabayaan ng social media ministry kahit hindi ako regular nakakaano. Kasi ako naniniwala, mas marami ako maabot ngayon through social media kaysa magtayo ako ng sa bus saka ano. Pero hindi ko sinasabing mali ginagawa nila kasi meron pa ring venue for it. Pero given my limited time, given my limited resources din, ito na effective way ko para ma-engage sa maraming tao. I do counseling online kasi nakilala nila ako through social media. I do seminars at maraming nag-feedback sa akin na salamat daw dahil ako yung nag-seminar. Hindi ko magagawa yon kung ang medium ko ay hindi maraming nanonood sa akin. So ang tanong ngayon, honestly, ang recommend ngayon, no? Dalawa yan, online and offline. You have your online ministry for quick engagement, pero pag naani nyo sila, kailangan i-offline engagement nyo sila. Discipleship. Mahirap mag-discipleship online. Okay, don't get me wrong. Pwede kayo magturo ng teachings ninyo online. Zoom lang yan. Pero iba yung life transfer. Kailangan offline siya. So, kailangan padaluin sa church, padaanin sa normal na relasyon ng church, at immerse ang kanilang sarili sa activities ng church. So, dalawa yan. We call it the bibingka strategy. Mayroong salang sa taas, may salang sa ibaba. Ibaba. No? Yung offline, sa baba, through the church, and then online, through social media. Well, marami ding paraan. I don't have much time to elaborate on different styles of Pero siguro mag-recommend na ako ng libro sa iyo. Classic book ito, no? Yung kay Bill Hybels, yung kanilang libro. I forgot. Senior moment ako. I forgot yung kanilang libro. Yung, pinatandaan ko. About evangelism. And he discusses different types of evangelists. Iba-iba rin personality, iba-iba rin ang paraan ng pag-evangelize. Kasi hindi lahat confrontational, yung handa mag-preach ng four spiritual truths, yung pwede mag-proceed. Meron din ba invitation? Katulad ni Dorcas, o kahit nung woman at the well, di ba? Si Dorcas pala service. Now, gain nila ang mga tao, nawin nila sa Panginoon dahil nag-invite lang, dahil nakita ka ng serbisyo. So, iba-iba tayo ng personality. So, you work around your personality. Kaya itong problema sa maraming church modules on evangelism, this is my critique. Pinipilit natin lahat ng tao na maging confrontational, pero hindi tayo lahat ginawa na may confrontational personality. Of course, we need to know the basics of the gospel. Pero how we present it would have different ways kasi iba-iba tayo ng personality. Of course, lahat naman ng ating gagawing evangelism dapat may words. Pero maraming mga tao, hindi nila kailangan sila mag-preach. Minsan, nag-i-invite lang sila at yung iba nag-preach para dun sa mga taong na-invite nila. It's still evangelism. Okay? Ano masasabi nyo doon? Kindly comment. Pwede nyo sagutin yung tanong ni Ate Ansley, no? Different ways of winning the youth for Christ. And the pinakahuli siguro, kindly understand them. Ano ba yung kanilang lakas? Ano yung kanilang mga personality types? Ano yung kanilang predilections, kung tawagin? Yung kanilang tendencies? Anong pinakikinggan nila? So kindly listen and watch kung ano yung mga pinakikinggan nila para may idea ka. Kasi kung ang ating gagawin ay mga church people lang, mga sanitize minsan na pinanonood, tingnan mo rin yung mga secular youth na anong mga kinahihiligan nila. So engage them through those medium. Hindi ko sinasabing gagayahin mo sila ha. Sinasabi ko lang, you have to understand their behavior first. Kasi ayun yung magiging reference mo paano sila iwiwin sa Panginoon. Okay? May mga bumabati ba ba? Alright. So, dire-diretso lang tayo. Mahaba yung tanong ni Ate Eunice. Mukhang inipon Okay mga kapatid, ito
I'm answering your questions not to take sides. Kasi minsan may mga tanong kayo, baka sa mga ministry ninyo, nakita kayo ang nagtanong, baka ma-issue kayo. Kaya dahan-dahan kayo sa pagtatanong kasi baka ma-identify yung mga sinasabi ninyo. Pero I'm here just to address my personal take on the following, mga sinasabi ninyong mga tanong. Suppose your church will be conducting a music camp for several choirs and praise teams. The goal is to develop musicality and still need a sense of commitment to the ministry, especially sa mga bago pa lang sa ministry. You aim to invite speakers from a professional group. However, their availability, beginning of the next school year will have conflict with the availability of some of the music ministry members. So, anong gagawin natin? Hindi ko na mabasa. Okay. Hindi ko na mabasa sa comments. So anyway, ang tanong, iklian nyo na lang tanong kasi pag nagbabasa ako sa portal kasi hindi ko na nababasa lahat. So anong basic tanong dito? Kung ang tanong dito, itutuloy ba o hindi? Well, of course, ang pinaka-basic, ano bang purpose ng iyong event? If your event would like to target, yung target audience o yung gusto mo sila ma-engage, sila dapat ang priority. Okay? So, ang mag-a-adjust yung mga i-invite yung speakers. Kasi, unless ito pwede mangyari, i-record nyo yung mga talk ng speakers and then paunood nyo sa mga tao na that is kung papayag sila. Kaya importante sa project planning ito, alam nyo dapat kung anong purpose ninyo. I'll give you an example. Fundraising. Pag ang punto ng inyong proyekto ay makalikom ng pondo, okay? Kunyari concert man yan o hindi. Ang inyong target, makalikom ng certain amount of funds. Kahit ilan pa ang dumalo dyan, basta malikom nyo yun, successful na kayo. Although gusto natin pag concert, fundraising, maraming dumalo, that's for sure. Pero kasi ang tanong dyan, lagi mo ba siyang mahihit yung dalawa na yon? Maraming dadalo, tapos merong fund na papasok. Ang mahirap ito, ang daming nang dumalo, pero wala ka ng pondong nakalap. Successful ka ba? Hindi. Kasi ang project mo, fundraising. Nagigets ba mga kapatid? Palakpakan ko na rinig ninyo. Kasi minsan, ang project planning natin, hindi lito rin ng iba. Talaga, ano pa gusto natin mangyari talaga? What is the why of your project? So kung yun ang tanong mo, I will not assume, kasi hindi ko nabasa yung iba na Ate Eunice, kung gusto mo i-engage yung mga tao, unahin mo sila. So kung gusto mong gawin na maayos ito, tanongin mo na yung schedule, tsaka mo i-engage yung mga speaker kung kailan sila available, and then maghanap ka ng speaker na magsoswak sa schedule nila. Kasi no use kasi minsan na mag-seminar, magpa-proyekto, na hindi natin matutulungan yung target natin mga audience. Okay, anyway, kung malilinaw mo yan, kung maliman ako na interpretation kasi hindi ko nabasa lahat, so pakilinaw na lang. Eden, when it comes to youth discipleship, paano po magiging committed ang mga youth na umattend sa church nang hindi nila napapabayaan ang kanilang akads and responsibilities at home? Ate Eden, honestly, two things Number one, ano yung values ng church pagdating sa bagay na ito? Magsabing values, simple lang. Kung ang priority na gusto nyong i-prioritize nila ay ACADS at bahay, dapat ang programa nyo hindi mag-o-oppose sa schedule nila sa dalawang domains ng buhay nila. Example, kung ang priority ninyo ay maglagi sila sa bahay at magkaroon ng family time, dapat kapag may family time sila, okay lang na i-excuse sila. Hindi yung sasabihan na kung ano-ano, na hindi ka na committed sa church. Kasi minsan ganun ng church nakikipagkompetensya sa ibang mga membro ng church, kahit mga pamilya. May isa akong church na alam, yung kanilang Sunday talaga, off talaga yung umaga sila, di ba? Off na yung hapon. Kasi bakit? Sabi nila, sa pamilya yan. Ako, as for our ministry, kapag mayroong concern ng pamilya, kahit leader ko pa yan, hindi na ako nakikipagtalo kasi bakit? Your first ministry is your family. Ito nakikita ko dito kung ikay gagawa ng discipleship program, kailangan hindi tatamaan yung dalawa na yun kasi yun dapat na priority. Pangalawa, create programs na kung kakayanin nyo, ma-integrate nyo yung kanilang buhay, pati yung buhay pamilya nila, tsaka buhay nila sa pag-aaral. Mahirap ito in a way kasi bakit? Lalo na sa mga kabataan ngayon. Taas-taas kamay ng mga teacher at mga youth ministers. Alam nyo ba, yung mga bata ngayon, sobrang stress. Napansin ko di ko alam kung mababang ka na ng resilience o talagang ang dami nilang ginagawa sa eskwelahan. Kaya pagdating sa youth ministry, planning, nahihirapan kami sa ngayon. Bakit? Iba-iba ang schedule. Iba uwi 1:00, iba uwi 7:00. Paano mo magagather yun? Good thing,
ngayong taon na to, babalik sa July para madali silang makatapos ng academic year by next year. So baka pwede na matuloy yung mga May camps natin by next year. Kasi ngayon may pasok pa sila eh. So isa yan sa napansin ko. Masyadong stress ang maraming bata ngayon. At marami sa kanila may problema sa pamilya. Bakit? Ang kalaban ng mga magulang ngayon, social media. Nakikinig ang bata hindi sa magulang, kundi sa social media at sa mga kabarkada nila. It's so pervasive. Hindi nila po pwedeng i-deny yan. Kahit yung values nila, kahit yung kanilang mga pinaniniwalaan, madalas hinuhubog ngayon na napapanood nila sa social media. So ano ngayon ang role ninyo bilang mga youth ministers? You can only do so much. Again, ulitin ko yan. You can only do so much. Ilang oras lang kayo nagmi-minister sa kanila sa loob ng isang linggo? Sige, paki-compute po. At ilang oras meron sila na gising sila sa loob ng isang linggo? At most, I think, I feel, on average, ang mga youth ministers, mamimit nila lang ang mga kabataan at most 5 hours a week. 5 hours a week, an average. Ang tanong, sinong kasama nila sa loob ng isang linggo? Madalas sino? Kundi pamilya, kabarkada. So ngayon, ano ang tanong? Ang tanong, paano magiging committed? Simple lang. Sa 5 hours na yon, dapat quality time at ito pa, i-integrate nyo ang buhay ng church sa normal nilang buhay. At yung live, sinasabi ko live transfer, huwag nyong sasabihin na nagdi-disciple kayo pag tuwing Sunday lang kayo nakikita o once a week lang. Hindi discipleship yun. You know the reason bakit masyado naging passionate ang mga disipulo ng Panginoon? Kasi for 3 years kasama sila ng Panginoon 24/7. Very quality. Ngayon, hindi na nakakayanin yun kasi iba may mga trabaho. Yung mga youth ministers ngayon, may trabaho. Tandaan ninyo mga kapatid, isang prinsipyo ng youth ministry is a weekday ministry. Kaya yung iba mga church, yung mga mega church, nag-hire sila ng mga campus minister na pwede weekday. Kasi ang buhay ng mga estudyante at ang buhay ng youth ministry talaga ay weekday. Kung meron man kayong gagawin ng weekend, parang icing on the top na lang yon. Kasi bakit? Kailangan yung kalabanin yung mga impluwensya ng buhay nila na hindi maganda sa pamagitan ng weekday activities. Paano yan? Hindi kailangan church activity, no? Nagte-text kayo, maaring lumabas kayo, date kayo, kain-kain, tapos pasyal-pasyal. Lalo na mga bata, tandaan nyo ito, ang commitment nila sa ministry usually nagsisimula sa availability nila. At sinasanay nyo silang maging available sa ministry. Kaya anong gagawin? Okay, diretso na ako sa pinaka-golden tips ko. Number 1, kailangan muna may encounter sila sa Panginoon. Talaga bang may encounter sila o sumasama-sama lang? Usually mga kabataan ganun eh. No? Pero hindi ko sinasabing hindi lumalalim sila. Maraming kabataan hindi talaga makikitaan ng commitment mainly because hindi pa nagkakaroon ng encounter at tunay na pagtanggap sa Panginoon. Kaya yan? Alanganin yan. So anong test na may encounter sila sa Panginoon? Gutom sila sa mga bagay ukol sa Diyos. Their hunger for God. Hindi mo kailangan imbitahin sa Bible study yan. Pag sinabi mo, small group tayo, pupunta yan. Yung mga alanganin pa, yung mga kailangan mong kalad ka rin mula sa bahay papunta sa church, alanganin pa yan. Kasi ang unang binubuhay sa atin ng Panginoon pag tayo na born again, ating spirito. At pag buhay ang spirito mo, hindi ka tatama rin magsimba. Kasi gusto mong makasama at lagi maglagi sa presensya ng Diyos. So yun. Basic yun. Walang commitment kung walang real encounter. Pangalawa, may real encounter. Paano ma-enhance sa commitment? Yun na. Discipleship and then isama nyo sa ministry. Kailangan matuto sila na mag-involve sa ministry regularly. Okay? Regularly. And they have to enjoy it, not endure it. Kasi minsan, usually, ito nakikita ko, kapag mayroong mga kabataan nag-involve sa ministry, parang pinipilit. Okay, minsan, kahit ayaw nila, okay, ang punto, marami talaga mga kabataan na ganun, pero ito, ang pinaka-rule. Huwag niyong pilitin, hayaan niyo silang mag-involve. Kasi kapag natutunan nila na ilabas ang kanilang sarili, at makita yung pangangailangan ng iba, sila mismo matatouch ang kanilang ginagawa. So isang tip ko rin, kung kakayanin nyo, sama nyo sa mga missionary projects, kahit 2 days, 3 days, para maramdaman nila maglingkod. Kasi pag hindi sila sanay maglingkod, hindi sila magkukomit. Pag hindi sila sanay na mag-aral ng salita ng Diyos, hindi mag-aaral ng salita ng Diyos yan. Usually mga bata, nagbabasa ng Bible, pag nagsisimula, saan lang? Sa church. Tuturuan nyo sila paano mag-devotional, tuturuan nyo paano magbasa ng Bible.
Regular, mga kapatid. It's a habit. Gawin yung habit. At crucial dito ang youth minister. Dapat nandun lagi kayo. Kasi hindi pa self-feeder. Tandaan nyo to ha, hindi pa self-feeder ang mga youth. Darating sila sa punto, siguro pag tanda-tanda, tumagal sa ministry, kaya na nilang pakainin ang sarili nila. Pero habang sila nagsisimula, mga babes in Christ kung tawagin, kailangan naroon kayo. Pero again, babalik ako dun sa sinabi ko, hindi pwedeng tuwing weekend lang. It takes time, Ate Eden, na mag-build ng commitment sa mga kabataan. Kaya sabi ko sa aking mga, ngayon pinapatayo ko na yung aking mga associate na mga pastor sabi ko, tapos na ng February, pahinga muna ako ng konti, kayo na muna. So, kasi pinundaran ko sila ng oras. Shoutout, nandiyan ba yung aking mga, yan, sila, si Pastor Jalo, Arlene, saka si Erica, pati yung dalawang staff na O kang punto ko ito, pinundaran ko sila ng oras. At sinabi ko sa sarili ko, hindi po pwede na umasa sila sa akin. So kahit wala ako, larga sila. Ang church gumagalaw, hindi namamatay. Kasi na-build ko yung commitment nila, una-una pa lang, just to give you an idea, no pandemic yata yun, I forgot, o bago mag-pandemic, I had my Old Testament and New Testament service sa kanila for 2.5 years. Tinapos namin yun. Weekly yun ha, weekly. So, imagine nyo na lang, weekly, hindi lahat makakapag-commit ng ganun. Bakit sila nag-commit? Kasi may encounter sila sa Panginoon. So, as leaders, i-magnify natin yun. No? Fan into flame, sabi nga ni Paul kay Timothy, the gifts of God in you. It takes commitment na galing sa Panginoon. Okay, may mga tanong pa ba? Thank you rin sa iyo, Ate Eden. I hope na liwanagan. Okay, may bumabate. Kuya Johan, mapagpalayang gabi. Wow, parang Independence Day. Shout out sa akin, my loves, Jillian, at sa aking loving son, Enzo. Okay, pakilike po yung Bookstruck PH Facebook page. Pakilike po ngayon. Ngayon na po. Meron pong mga dyan, libro na galing pa sa ibang bansa kung di nyo makuha dito sa local. Ang Bookstruck page po nagka-facilitate para ma-order sila. Pakilike po niyan. Ayan. Alright. Ian, just want to say, ang daming learnings and wisdom. Na-enjoy namin makinig ni Mrs. habang kumakain ng balot at chicharon. Ay, sana, Ate Kuya Ian. Yan. Balot na lang. Chicharon, iwas-iwas na ako dyan. Okay, so ito. Eunice, build care groups para sa youth during care group meetings. Kamustahan lang if mga bago pa lang solely involved sa ministry. Yeah, sagot kanina sa tanong. Okay, paki-post lang mga kapatid para dire-diretso tayo. Wala na ako masyadong commercial. Okay. From Sarah, paano po gagawin kapag nawawala ang mga youth kapag naging professional na? Ay, naku, napakatinding tanong nito. Salamat sa tanong na yan. Okay. Ito napansin ko ha. I would speak from experience. Kapag ang kabataan, hindi sila involved sa youth ministry. Nung sila yung estudyante pa lang. Pagdating sa young professionals, mas malaking tendency na hindi sila mag-involve. As I said, kasi hindi pa na-develop sa kanila yung commitment. Hindi nila naramdaman na bahagi ako ng ministry. Pero isang kaso yun, usually nakikita ko yan. Kung sakali naman, involved sila sa youth, tapos nag-transition na sila as young professionals, itong payo ko naman sa youth ministers, kindly respect yung bagong season ng buhay nila. Tapos sinasabi yun, alam nyo, nung bata tayo, laro tayo ng laro kasi marami tayong oras. Nung high school, siguro nabawasan ng laro, aral tayo. Pero may oras pa rin. Pero pag young professionals kayo, taas ang kamay ng mga young pro dito. Diba? Ang pinakagusto nyo minsan, matulog na lang sa bahay. Dahil sa sobrang pagod sa trabaho. Kaya may mga, di ba, after na pandemic, may mga travel revenge pa kayong nalalaman. Hindi ako nakalabas, kailangan mag-travel ako ngayon. Tapos kung dati amoy kayong diba dati ang amoy nyo Johnson's baby powder nung kayo nasa high school. Ngayon amoy katin ko na kayo. Kasi bakit? Kailangan nyo magpahit ng kusasan parte ng katawan nyo ng katin ko para mawala yung stress pati yung mga pain, di ba? So, Ate Sara, siguro ang payo ko, pag young professional na, panibagong season ito, kung involved sila before sa youth ministry, magbabago rin ang involvement nila. Isang paraan, of course, lagi nyo i-enjoy sila. Kung wala kayong panahon, huwag nyo lang kalilimutan ang inyong pagbibigay sa Panginoon sa ministry. Kasi ganito yan. Kapag sila nawala sa ministry, isa usually,
no? Na nawawala rin sa kanila commitment nila sa pagbibigay. Kapag sila pababaan ka na ng spirituality. Nagsisimula yan minsan, di na dumadalo. Pero iiwasan yon. So ano gagawin nyo? You have to create programs for them. Ang church ang mag-a-adjust. Bakit? Kasi immovable minsan ng mga schedule ng mga yan. I have, sila Pastor Julius, Dr. Julius Dawa, yung Amazing Hope, no? Natutuwa ako sa ministry nila kasi meron silang live kahit una na madaling araw. Kasi bulk ng kanilang ministry, young professionals. And they also have small group leaders sa mga young professionals na ang pasok alanganin. Kaya minsan makikita nyo, nag-zoom sila, 2:00 ng madaling araw yata, I forgot, no? No, shout out kay Bishop Julius Dawa. Ang punto ito, ang church ang mag-a-adjust, kaya kailangan mag-develop ng leaders na mag-i-engage sa kanila. It may take time. Pero ang realidad ng buhay, mga kapatid, nagbabago season natin. Lalo na pag sila nagkapamilya na. Ano nangyayari? Hindi lang trabaho, pag-aalaga rin ng bata. So magbabago rin ang ministry nila. So maaari, yung weekend, sila naman nangaharap sa mga young couples. Ganun. So, basic rule, igalang ang transition and season ng buhay. Pangalawa, create programs for them by developing workers that can engage them, who can engage them. Okay? Kasi ako naniniwala, kahit sila nag-iiba ng season, pag committed sila sa Panginoon, willing pa rin mag-involve sa ministry yan. It's just that they are so limited. That their energy can only do so much and can only give that much. No? Honestly, maraming ganyang kaso. Kaya yung singles nyo, no? Activate nyo yan. Kaya ang inyong gathering, maaring hindi weekend, mga siguro Friday, mga 8:00, doon kayo sa ibang lugar, no? Na malalapit sa mga pinagtatrabahuhan nila. The same thing with youth ministry. Kailangan relaxing and edifying. Alam nyo, ang punto, huwag niya kakalimutan ito. Huwag silang mawawala sa small group. Yun ang inyong babantayan. Pag sila nawala sa small group, mahirap na silang lumago spiritually. So Ate Sarah, that's my quick recommendation. Tutukan nyo sila sa small group, pero ang mahirap na parte dito minsan kung sino tututok sa kanila. So kindly pray, sabi ni Lord, pray for the Lord of the harvest to send workers. Okay? The harvest is plenty, but the workers are few. So we must always seek God in prayer na sila magkaroon ng mga small group leader in the process. Okay, so I hope nasagot ko ng kaunti yun. RV, paano pastor pag pilit na lang lahat sa ministry? Mas mabuti po bang tumigil muna? I don't know kung anong definition mo, Kuya RV, ng pilit, no? Siguro napipilitan. So kung napipilitan, I will come from that perspective. Siguro tanungin mo ng sarili, ba't napipilitan na lang? O baka burnout na yung nararanasan mo. Pero isa rin payo ko. Dahil naging bahagi kayo ng ministry, you must also practice respect and accountability. Kung magpapahinga, magpaalam ng maayos kay pastor, sa small group leader, I need to have a good rest kasi mukhang napapagod ako. No? Kasi mga kapatid, hindi rin kayo makapag-function ng maayos pag pagod kayo at napipilitan na. Our ministry should be an overflow of our love for God. Pero kapag apektado ibang bahagi ng ating pagkatao, physical, emotional, spiritual, maapektuhan talaga. Kaya minsan hindi blessing minsan lalabas sa iyo yung words. Minsan inis, pagod. So hindi masama na magpahinga. Pero kung may iba pang issue, Kuya RV, ay kailangan pag-usapan talaga yan. Pero still, I recommend take a good rest to reflect, sit down with your emotions para hindi ka masyado nag-i-struggle. Okay? Nakaisang oras na tayo mga kapatid. May tanong pa ba? So I will wait for your questions in 2 minutes. Kung wala na po, at tapusin ko na po ang live. Pero feeling ko meron pa yan. Okay? So, habang naghihintay po tayo ng mga tanong, konting announcements lang uli. Dahil sinabi ko, yung ating mga seminars, so sa mga bagong dating, ako po magtuturo dito, counseling seminar series for youth leaders. So how to equip you, paano intindihin ang mga issue ng depression, trauma, anxiety disorder, and addiction. So I will provide materials, and ito po ang bonus dito. I can also be your advisor just in case na kayo po ay may follow-up question after the seminar series.
At ito rin, pakibisita po ang ating Lovestruck Movement Facebook page, ang ating Pinoy Youth Ministry Leadership Conference. Okay, gagaling po ng mga speaker natin. I tell you, walang tapon dyan. So, for 800 pesos, just in case madelay kayo, mapakalit po na 800 pesos para makuha nyo lahat ng learnings nyo dyan. Magagaling po lahat dyan. Okay? So, kung gusto nyo makatipid, magbayad po kayo on or before March 15, 600 pesos lang po. Okay. May tanong pa ba? Okay. Kay Ate Winnie. Ito, naku, usapin pera to. Paano po ba maging financially stable and mag-excel sa work as a young adult? Mahaba-habang usapan ito, no? Siguro i-refer ko na lang kayo sa mga talagang financial guru experts, no? Yan, sila Chinkitan ang sasalita about it. Ang dami diyan. Sina Rex Resurrection, and then sila, I forgot his name, from Bukidnon, si Pastor Dong, okay? Lahat sila magagaling. And also, my friend, si R.D. Roberto. Meron pa lang, Wait. Okay, shout out sa aking kaibigan si R.D. Roberto. Bilhin niyo itong libro na to. Okay, shout out. Sa OMF, bilhin niyo itong libro na to. Pera na hindi bitin. This would be an introductory book for you para malaman nyo how to save money and invest. Napakaliit niya. Isa ito sa nakatulong sa akin. Kaya ako naging friend si Kuya R.D. Roberto, if you know him. Kasi nireview ko ito dati sa aking multiply.com account. Way back. Pero this is the updated edition. Pakibili nito mga kapatid. This is highly recommended. It would summarize everything that you need to know about saving, investing, and how to be a good financial steward. Highly recommended to kay R.D. Roberto. Pero na hindi bitin updated edition. Magkano lang to? I think nasa 100 plus lang yata ito. At bigyan nyo rin kahit mga estudyante. No? Just to give you the great, parang reducible minimum na idea on how to save. Okay? How to excel sa work? Well, marami pong aspeto yan, Ate Winnie. No? Simple lang. Sabi ng Panginoon, kung saan tayo ilagay, let us be the salt and light ng ating environment. So to excel in work basically takes a lot of skills and also discipline. So I'll just give you general statements kasi yung pinaka-detalye, you have to attend seminars. Marami yan eh. Marami kasing domain of skills yan, no? Developing resilience, how to be creative, so on and so forth. Pero overall, tigil natin yung attitude na pwede na. No? Yung pasabing pwede na, kung ano na lang maibigay ko. Mag-excel ka, bakit? May effort kasi. Mag-e-effort ka, bakit? Kasi you would go beyond your comfort zone. Hindi nag-e-excel lang marami kasi nga, nasa comfort zone na sila. Okay na sila doon. Okay na ako dito. When in fact, hindi okay yon. Kaya sa'yo rin, sa sarili mo, nararamdaman mo yon. Kunyari, ang skill mo mataas na, napapag-isip ka rin eh. Do I deserve a higher salary? Di ba, minsan usap kayo ng boss nyo, no? Papa-evaluate ka. Importante yon kasi may mga bagay minsan na hindi mo makukuha ng mabilisan. Kaya habit yan, Ate Winnie. So sa ngayon, muna masasagot ko, no? Kasi wala tayong masyadong oras. Pero basic, be as told and light, and then strive for excellence in everything that you do. Okay, upgrade your skills. Huwag kang papayag na hanggang dyan lang ang alam mo. As for me, okay, hindi ko pinangarap na magsulat ng libro, pero dahil nga ang aking personality, I'm introverted, reflective, at nagsusulat na ako since high school. Parang parang naging natural na sa akin yung pagsusulat. Parang yung librong Outliers ni Malcolm Gladwell, if you know that book, yung 10,000 hours na principle. If you are doing something for at least 10 hours, you would become an expert, no? Hypothetical yan, theoretical, pero tama yung sinabi niya eh. Pag lagi mo na siyang ginagawa, natural na sa'yo. Kasi specialist ka na. At ito rin ang gusto ko sabihin, kapag magaling ka, hindi mo kailangan magpapansin. Mapapansin ka. Kahit hindi ka mag-request ng promotion. No? Hindi ka mag-request ng promotion, ipopromote ka ng Panginoon. Kasi naging mabuti kang katiwala ng resources na binigay niya sa'yo. No? Going back to the parable of the talents, no? Matthew 25. Okay. Umiinit ang ating diskusyon. Ito, ibang level na to kay Ata Irene.
Paano ba mawawala ang feelings sa isang girl na bisexual? Ate Erin, talaga nagtapat ka dito ha. So, nabasa ko lang ha. May isa akong reel na nilabas ngayon. There's no such thing as homosexual identity. Meron lang homosexual desires. Yung pagka-counsel sa mga merong homosexual parang feelings and call it gender identity confusion, it takes a lot of processing sa counseling room. Apektado kasi ng iyong pagtingin sa sarili yung iyong childhood experiences. Maraming pag-aaral na nagsasabi na isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng confusion ay yung iyong family experiences na dysfunctional. So, hindi automatic na tayo ay pinapanganak na may homosexual feelings. That's for sure. Nade-develop siya over time. So kung nade-develop siya over time, you can unlearn it in the process. Yun ang problema sa mundo. Pinipilit nilang sabihin na ang homosexual feelings ay natural. Walang pag-aaral, walang siyensya, walang genes na nagsasabi o genetic study na nagsasabi na automatic ang homosexual feelings. Okay, so ang tanong basically, paano mawala ang feelings ko? I really suggest, Ate Irene, that you undergo counseling and also be accountable. Ang isang bagay na pinapatulan, honestly, lalong lumalala. Kaya wag nang papatulan. So just notice the feelings and then go on with your life. And ang focus mo sa ngayon, maaari, hindi perhaps, sabi ng isang author, your goal is not towards heterosexuality o heterosexual orientation, but toward holiness. Ang focus mo, lalong magpakalalim sa Panginoon. Kilalanin pa siya, maging disiplinado sa spiritual life mo, and then eventually, it would be revealed to you kung ano talaga ang tama at totoo. Pero I recommend that you undergo counseling. At the same time, iwas-iwas na doon sa tukso. No? Isa sa dahilan kung bakit maraming kabataan ngayon confused, kasi social media nagsasabi sa kanila, lalo na yung mga iba-ibang grupo, na it's okay na magkaroon ng same-sex relationship at walang problema yan. Kahit mga Christian young people, mahal niya eh. Anong mali sa pagmamahal? Yun ang problema natin. Kapag ang iyong values, subjective. No? My truth, hindi God's truth. No? Kapag ang values mo, ikaw na dikta, yun ang problema. Okay? So, isang basic na tanong, hindi kalooban ng Panginoon na pumatol sa same-sex relationship. Magalit na kayo sa akin sa mga nakikinig, pero I'm just standing on what the Word of God tells us. Pero hindi ko naman binawala yung pinanggagalingan ng mga feelings na yan, kaya dapat i-process. No? Dapat i-process. Isang pinakaparaan, basic, Ate Erin, iwas-iwas sa tukso. Huwag nang papatulan, huwag nang pamorningan ng chat, huwag nang palalamin ng intimacies. Okay, baka kasi gusto mong mawala pero tuloy pa rin yung yung intimacies ninyo. Lalo na laging magkasama, laging nag-uusap at kung ano-ano. So very basic. Okay. Last na bati natin kay Ate Grace. Oh. Kailan ba kasal, Ate Grace? Aga ng bati ng ninong. Okay, may tanong po ba mga kapatid? We already consumed 1 hour and 15 minutes. I'll wait for another 1 minute kung may tanong pa po. Ako po ay handa pang sumagot. Matagal naman tayo hindi nagsama. So, this is my time for you. Okay? Usually, yung mga tanong po natin na sinasagot ay yung real life, bread and butter. I usually skip yung mga theological debates. Kasi alam nyo kung bakit. Paliwanag ko lang sa inyo. Although I answer some, kayang sagutin ng mabilisan. Pag mga theological debates po kasi, I have to explain myself very well. Kaya lalagay ko lang siguro siya sa mga real talks. Kasi I really have to explain myself very well. Kasi iba-iba ang schools of thought. At eventually, kayo rin na magde-decide kung ano paniniwalaan ninyo. I can only state my position, pero parang wala masaya-settle in the process. At least, itong mga ganitong mga usapan, I would state my professional and ministerial experience, and then you can also get something from it. At pwede nyo subukan. Pero minsan, kapag theological, head-to-head kasi ang usapan . At kapag nag-aaway daw ang mga tao ng head-to-head, walang mananalo. Sayang naman ang ating emotional and intellectual energies for it. Kaya I do not usually engage in that. Pero kung may mga tao nag-engage, so gawin nyo lang yun. Hindi katulad ko kasi na ibang aking engagement. No? So not that I dismiss theological issues. It's just that na itong channel na ito
is more of the relational issues, of course, with theological discussions on the underneath and underpinnings. Pero meron kasi mga hard theological questions na hindi ko pwedeng pasukin. Masasayang ang oras natin. Ilalagay ko lang siya sa Real Talks para mas maliwanag pong may paliwanag. Maibigay sa inyong sagot. Okay, may tanong pa ho ba? Salamat po sa lahat ng mga dumalo at expect na I hope this March I can do this every week na kasi tayo po'y nagpapahinga na. Okay? At magandang simulan natin yung first, second quarter ng taon na tayo magkakasama. Okay? So maraming salamat sa inyong pagpunta at panonood. I hope nakatulong ang munti nating session ngayon live. So kindly like, comment, share. Ito ay nakatulong sa inyo. It would stay in my page. At patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Okay? God bless po.